Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Kung kayo po ay higit sa 40 anyos, natiyak na marami na kayong natutunang karunungan mula sa mga dekada ng karanasan sa buhay. Alam ninyo kung paano pangasiwaan ang inyong pananalapi na itaguyod ninyo ang inyong karera at napalaki ang inyong pamilya. Ngunit pagdating sa inyong sariling katawan at pribadong buhay, sigurado ba kayong ang mga nakasanayan ninyo noong kayo'y 20s pa ay angkop pa rin sa inyo ngayon? Ang katotohanan, maaaring mas marami pa itong naidudulot na pinsala kaysa kabutihan at baka hindi ninyo pa ito namamalayan. Nakakita na ako ng mga mabubuting lalaki na pumapasok sa aking opisina, ipinagmamalaki ang kanilang sigla, ngunit nalilito at nasasaktan nang malaman na ang kanilang mga personal na gawain ang mismong dahilan kung bakit humina ang kanilang paninigas, nawala ang kanilang pakiramdam at naglaho ang kanilang kumpiyansa. Ang inakala nilang isang simpleng pribadong nakasanayan ay tahimik na palang nagdudulot ng pinsala. Bilang isang manggagamot, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga natatanging pagbabago sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Napakarami ko nang napayuhan na mga ginoo at natulungan silang maibalik ang kanilang kalusugang sexual, dignidad at kapayapaan ng isip. Kinausap ko kayo ngayon dahil ayaw kong maging isa na namang kwento na sanay na iwasan, lalo na't nasa inyong mga kamay pa ang pagkontrol sa sitwasyon. Marahil ay nasabihan na kayo na ang masturbasyon ay ligtas at malusog. Sa kalakhan, totoo iyan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagbabago na ang mga patakaran. Ang inyong mga ugat, balat nerbiyos at prostate ay hindi na kasing tibay tulad ng dati. Ang dating nagbibigay sa inyo ng kasiyahan ay maaari na ngayong maglagay sa inyong katawan sa panganib. Ngunit heto ang magandang balita: kapag naunawaan ninyo ang 5 pinakapanganib na pagkakamali sa masturbasyon na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki, maaari ninyong simulang baligtarin ang pinsala. Maaari ninyong mapabuti ang sirkulasyon, maibalik ang pakiramdam, at magkaroon ng isang mas konektado at kasiyasyang relasyon sa inyong sariling katawan. Ang pinakakagulat-gulat ay halos lahat ng senior na lalaking ginamot ko ay ginagawa ang pagkakamali bilang isa. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagprotekta sa inyong kalusugang sexual habang tumatanda, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Hinding-hindi ninyo palalampasin ang mahahalagang payo na maaaring magligtas sa inyong kakayahan, kumpiyansa at kinabukasan. Ngayong nauunawaan na ninyo kung bakit napakahalaga nito, talakayin na natin ang una at marahil ang pinakapanganib na pagkakamaling ginagawa ng mga nakatatandang lalaki. Ito ay isang bagay na halos linggo-linggo kong nakikita sa aking klinika. Karamihan sa mga lalaki ay walang ideya na ginagawa nila ito, ngunit tahimik nitong sinisira ang kanilang sensitibidad, pinipigilan ang daloy ng dugo at sa paglipas ng panahon, kinukompromiso ang kanilang kakayahang magtamasa ng tunay na intimasya. Pag-usapan natin ang tungkol sa death grip. Unang pagkakamali, ang dilema ng death grip o sobrang higpit na paghawak. Paulit-ulit na may mga nakatatandang lalaki na pumupunta sa aking opisina
nabigo, nalilito, at nahihiya dahil hindi na nila maramdaman ang parehong sarap na dati nilang nararanasan. Sinasabi nila sa akin na ang kanilang paninigas ay hindi na tulad ng dati, na ang kanilang paglabas ay parang manhid na may kulang. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang tanong ko sa kanila: maaari mo bang ilarawan sa akin kung paano mo karaniwang ginigising ang iyong sarili? Halos palagi ang sagot ay nagbubunyag ng isa sa mga pinakapanganib na gawi na nakikita ko, ang tinatawag nating death grip. Mukha itong dramatiko, ngunit bagay ang pangalan. Ang death grip ay tumutukoy sa paggamit ng sobrang diin o presyon habang nagmamasturbate, sobrang higpit ng pagkakahawak, sobrang bilis ng paggalaw, at sobrang agresibo. Ito ay isang gawi na hindi namamalayan ng maraming lalaki, na nabuo nila sa paglipas ng mga taon, lalo na kung naghahangad sila ng mabilis na paglabas. Ngunit heto ang problema: pagkatapos ng edad 60, hindi na kayang tiisin ng inyong ari ang ganoong antas ng puwersa tulad ng dati. Ang balat ay nagiging mas manipis, ang mga daluyan ng dugo ay mas marupok, at ang mga maselang nerbiyos na responsable para sa pakiramdam ay mas madaling masira sa presyon. Sa bawat mahigpit na hagod, maaaring napuputol ninyo ang sirkulasyon, lumilikha ng maliliit na punit sa tissue, at sinisira pa ang mga daanan ng nerbiyos na nagpapadala ng sarap. Ilang kalalakihan ang kalaunan ay lumalapit sa akin na may permanenteng pagkawala ng pakiramdam. Ang iba naman ay may pagliit ng ari dahil sa panloob na peklat, at may ilan na nagkakaroon ng Peyronie's disease, isang kurbada na dulot ng paulit-ulit na trauma. Ang pinakamasaklap ay karamihan sa kanila ay walang ideya na ginagawa nila ito sa kanilang sarili. Sinasabi ko ito sa inyo hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Kung ginagamit ninyo ang parehong hawak at pamamaraan na ginamit ninyo ilang dekada na, ang nakalipas oras na para sa pagbabago. Nagbago na ang inyong katawan. Ang dating normal na pakiramdam ay maaari nang makasira ngayon. Utang ninyo sa inyong sarili na maging mas banayad, na tratuhin ang inyong katawan ng may paggalang na nararapat dito. Bawat hagod ay mahalaga na ngayon. Gumamit ng lubricant, luwagan ang inyong hawak, bagalan ang inyong ritmo, at maging presente sa sinasabi ng inyong katawan. Ganyan ninyo mapapanatili ang pakiramdam, maibabalik ang daloy ng dugo, at mababawi ang sarap, hindi sa pamamagitan ng pagpilit, kundi sa pamamagitan ng paggalang dito. Ngayon, bagamat isa ito sa mga pinakanakapipinsalang pisikal na pagkakamali, ang susunod na matututunan ninyo ay mas malalim pa, dahil ang pagkakamali bilang dalawa ay hindi lang nakakaapekto sa inyong balat o sa inyong hawak. Tinatarget nito ang inyong prostate at maaaring mag-iwan ng pangmatagalang discomfort na hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Ikalawang pagkakamali: pagmamasturbate ng walang lubricant. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, isang 72 anyos na retiradong inhinyero na nagngangalang Mang Tomas. Aktibo pa rin siya sa kanyang sarili, na isang bagay na lagi kong hinihikayat. Ngunit lumapit siya sa akin dahil sa patuloy na iritasyon, discomfort, at malalim na pag-aalala na may malubhang mali sa kanya. Pagkatapos ng ilang tanong,
natuklasan ko ang problema, ilang dekada na siyang nagmamasturbate ng tuyo. Walang lubricant, walang proteksyon, kuskos balungos lang ika nga. At ngayon pagkatapos ng lahat ng mga taong iyon, sumuko na ang kanyang katawan. Ang pagmamasturbate ng walang lubricant ay maaaring hindi mukhang malaking bagay, lalo na kung ito na ang nakasanayan ninyo. Ngunit nais kong linawin, pagkatapos ng edad 60, ito ang isa sa pinakamadaling paraan para masugatan ang inyong ari nang hindi ninyo namamalayan. Ang inyong balat ay hindi na tulad ng dati. Ito'y mas manipis, mas delikado, at mas mabagal maghilom. Bawat tuyong hagod ay nagdudulot ng maliliit na gasgas at sa paglipas ng panahon ito ay nauuwi sa iritasyon, maliliit na sugat at kalaunan peklat. Mapapansin ng ilang lalaki na ang kanilang ari ay nagiging mas magaspang, hindi na gaanong sensitibo o mas masikip kaysa dati. Hindi lang iyan dahil sa edad, iyan ay pinsala. Ang paulit-ulit na pagkiskis ay maaaring unti-unting sirain ang natural na depensa ng inyong balat, bawasan ang pagkaelastiko nito at pamagain ang tissue. Kapag namaga na ang ari, ay mas madaling masaktan at maaari pang magkaroon ng mga tumigas na bahagi sa ilalim ng balat na permanenteng magbabago sa tekstura at fleksibilidad nito. Ito ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong kakayahang makaramdam ng sarap at pag-iwas sa masasaklap na komplikasyon sa hinaharap. At ang totoo, walang dahilan para hindi gumamit ng lubricant. Kung mas gusto ninyo ang water-based o silicone-based na produkto, ang tamang lubricant ay binabawasan ang pagkiskis, pinoprotektahan ang balat at pinapayagan ang dugo na dumaloy ng mas malaya, isang bagay na nagiging mas kritikal habang natural na humihina ang sirkulasyon sa pagtanda. Kung hindi pa kayo kailanman gumamit ng lubricant, hinihimok ko kayong magsimula na. Hindi lang paminsan-minsan, kundi sa bawat pagkakataon. Gawin ninyo itong isang gawi na hindi dapat palampasin. Ang isang maliit na pagbabagong ito ay maaaring maprotektahan ang inyong ari sa mga darating na taon. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng respeto sa inyong katawan dahil kapag nagawa na ang pinsala, hindi laging madaling ibalik sa dati. Ngayon habang ang iritasyon sa balat at pagkawala ng pakiramdam ay sapat ng masama, paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa inyong panloob na kalusugan, ang inyong prostate, ang inyong urinary system, at maging ang balanse ng inyong hormone. Dito na nagiging mas seryoso ang mga bagay. Pag-usapan natin ang panganib ng pagbabalewala sa sinasabi ng inyong katawan, lalo na pagkatapos ng climax. Ikatlong pagkakamali, pagbabalewala sa senyales ng iyong prostate. Isa sa mga pinakakaraniwang panganib na hindi napapansin ng mga nakatatandang lalaki ay hindi isang bagay na makikita sa salamin. Ito ay ang nangyayari sa kaloob-looban, partikular sa inyong prostate. Nakalulungkot sa oras na mapagtanto ng maraming lalaki na may mali na namumuhay na sila sa discomfort na hindi sana nila kailangang danasin. Ang totoo, ang pagbabalewala sa gustong sabihin ng inyong prostate, lalo na habang at pagkatapos mag-masturbate, ay isang pagkakamali na maaaring tahimik na makapinsala sa inyong sexual na kakayahan
sa inyong ginhawa at sa kalidad ng inyong buhay. May mga lalaki na sa kanilang late 60s at 70s na lumalapit sa akin at nagrereklamo ng isang mapurol na sakit sa pagitan ng kanilang mga binti o isang kakaibang presyon sa likod ng bayag pagkatapos ng climax. Ang ilan ay naglalarawan ng mainit na pakiramdam sa daanan ng ihi. Ang iba naman ay pakiramdam na hindi sila ganap na nakaihi. Hindi ito mga basta-bastang sakit ng pagtanda. Ito ay mga senyales ng isang iritado pagod o namamagang prostate. At madalas ito ay konektado sa kung gaano kadalas at kalakas ang kanilang pagpapasigla sa sarili nang hindi binibigyan ng oras ang kanilang katawan na magpahinga at makabawi. Ang prostate ay isang maliit na glandula, ngunit napakalaki ng papel nito sa inyong kalusugang sexual. Ito ang gumagawa ng likido sa inyong similya at konektado sa mga nerbiyos at daluyan ng dugo na sumusuporta sa paninigas. Habang kayo ay tumatanda, ito ay nagiging mas sensitibo at madaling mamaga, lalo na kung masyado kayong madalas mag-masturbate, masyadong mabilis o hindi binibigyang pansin ang reaksyon ng inyong katawan. Ang hindi napagtatanto ng maraming nakatatandang lalaki ay ang paulit-ulit na paglabas ng walang sapat na pahinga ay maaaring magdulot ng pagsisikip sa prostate. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa malubhang pamamaga na kilala bilang prostatitis. Ito ay hindi komportable, nakakaapekto sa inyong kakayahang magtamasa ng climax, maaaring makagambala sa pag-ihi at maaaring makabawas sa kalidad ng inyong paninigas. Hindi ito isang bagay na basta na lang maayos ng isang tableta. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa aking mga nakatatandang pasyente na ang masturbasyon ay hindi isang karera. Ito ay isang pakikipag-usap sa inyong katawan. Kung sinasabi ng inyong katawan na magdahan-dahan magpahinga o baguhin ang isang bagay, makinig kayo. Ang sakit, presyon o discomfort pagkatapos ng climax ay hindi lang pagtanda. Ito ay isang babala. Sa puntong ito napag-usapan natin ang mga pisikal na gawi. Ngunit paano kung ang tunay na panganib ay hindi lamang pisikal, kundi neurological? Paano kung ang nilalaman na inyong pinapanood ay tahimik, na binabago ang takbo ng inyong utak, nakakaapekto sa inyong pagkasabik, at kinukompromiso ang inyong koneksyon sa tunay na intimasya? Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong isipan. Ika-4 na pagkakamali. Masyadong madalas na panonood ng high stimulation porn. Ito ay medyo mas malalim dahil hindi lang ito tungkol sa inyong katawan. Ito ay tungkol sa inyong utak. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga nakatatandang lalaki ang umupo sa harap ko at sinabing, "Doc Reyes, hindi ko maintindihan. Ayos naman ang lahat kapag mag-isa ako, pero sa sandaling kasama ko na ang isang tunay na kapareha, wala nang nangyayari." Madalas ang ugat ng problema ay hindi pisikal. Ito ay neurological. Partikular ito ay ang kanilang pangmatagalang paggamit ng high stimulation na pornografiya. Gusto kong maging malinaw, hindi ito tungkol sa kahihiyan o paghuhusga. Wala ako rito para sabihin sa inyo kung ano ang maaari o hindi ninyo maaaring panoorin. Ngunit bilang inyong doktor, narito ako para ipaliwanag.
kung ano ang nangyayari sa utak ng lalaki kapag nalalantad ito sa palagian artipisyal at high-intensity na pagkasabik, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang inyong utak ay napakahusay umangkop. Mabilis itong natututo ng mga pattern. Kapag pinakain ninyo ito ng walang katapusang agos ng kabaguhan bilis at pinalaking imaheng sekswal, sinisimulan nitong baguhin kung paano nito nararanasan ang sarap. Ibig sabihin, ang inyong utak ay maaaring magsimulang mas tumugon sa screen kaysa sa tunay na haplos, tunay na koneksyon o isang tunay na kapareha. Hindi ito dahil nawalan na kayo ng interes. Ito ay dahil ang reward system ng inyong utak ay na-hijack. Habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap makaramdam ng pagkasabik nang wala ito. Ang mas malala, ang mental conditioning na ito ay direktang nakakaapekto sa inyong pisikal na tugon. Naaapektuhan nito ang daloy ng dugo, kalidad ng paninigas, at ang paglabas ng mga pangunahing neurochemicals tulad ng dopamine at oxytocin na mahalaga para sa intimasya, pagbubuklod at kasiyahan. Nakakita na ako ng mga lalaki na dating may malakas at malusog na sex drive na naging dependent sa digital stimulation para lang makaramdam ng anuman. Nakakadurog ito ng puso dahil sa paglipas ng panahon at tamang mga gawi ito ay madalas na maibabalik, ngunit kung makikilala lang nila ang pattern ng maaga. Kung regular kayong nanonood ng porn at napapansin na ang tunay na intimasya ay parang walang lasa, malayo o nakaka-stress pa nga, iyan na ang inyong senyales. Sinasabi sa inyo ng inyong utak na kailangan nito ng reset. Magpahinga, bawasan ang inyong screen time at subukang mag-masturbate ng walang anumang visual stimulation. Mag-focus sa muling pagkonekta sa pisikal na pakiramdam, sa inyong paghinga at sa simpleng pagiging presente. Sanayin ang inyong katawan at isip na muling magtamasa ng tunay at makatotohanang sarap. Ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit maaari nitong ibalik ang uri ng kasiyahan na hindi kailanman mapapalitan ng anumang screen. At habang ang mental conditioning ay maaaring baguhin kung paano tumutugon ang inyong katawan, ang huling pagkakamali na kailangan nating pag-usapan ay maaaring ang pinaka-subtle sa lahat. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mali ninyong ginagawa sa pisikal o mental, kundi kung paano ninyo iniisip ang masturbasyon sa simula pa lang. Ikalimang pagkakamali. Hindi pagturing sa masturbasyon bilang gawaing pangkalusugan. Sa lahat ng pagkakamaling nakikita ko ito, marahil ang pinaka hindi nauunawaan. Sa unang tingin, hindi ito mukhang isang pagkakamali. Ngunit para sa mga lalaking higit sa iskanta, ang paraan ng inyong pagharap sa masturbasyon ay hindi na lamang tungkol sa sarap. Ito ay tungkol na sa inyong kalusugan. Kapag tinatrato ninyo ito na parang isang bagay na hindi pinag-iisipan, minadali, automatiko o purong mekanikal, mas malaki ang panganib na inyong sinusuong kaysa sa inaakala ninyo. May mga nakatatanda akong pasyente na nagsasabing nagmamasturbate sila para lang makatulog, para maibsan ang stress o dahil lang sa nakasanayan. Walang intensyon, walang koneksyon, walang tunay na kamalayan sa kung ano ang ginagawa o nararamdaman ng kanilang katawan. Sa paglipas ng panahon, ang kaswal at walang koneksyon na pamamaraang iyon ay hindi lang sumisira sa inyong sensitibidad.
Sinisira nito ang inyong relasyon sa sarili ninyong katawan. Humihinto kayong makinig. Humihinto kayong mapansin ang mga maagang senyales ng pagkapagod, pamamaga o pagbabago. Nagsisimula ninyong mawala ang natural na ritmo na nagpapanatili sa daloy ng dugo, malusog na nerbiyos at buhay na sekswal na enerhiya. Ang inyong ari, tulad ng bawat ibang bahagi ng inyong katawan, ay pinakamahusay na tumutugon kapag ito ay ginagamot ng may pag-iingat, kapag nagdahan-dahan kayo, kapag humihinga kayo, kapag lumilikha kayo ng isang karanasan, sa halip na basta na lang tinatapos ang isang gawain. Ang masturbasyon ay maaaring at dapat na maging isang panahon ng pagpapahinga, koneksyon, at kahit na pagpapagaling. Ngunit kung ganoon ninyo lamang ito titingnan, ang panganib sa pagtrato dito ng kaswal ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal. Maaari itong humantong sa pakiramdam na manhid, walang koneksyon, o hindi nasisiyahan. Maaari itong maging dahilan para umasa kayo sa mas matinding stimulation o mas madalas na sesyon para lang makaramdam ng isang bagay. Sa katagalan, maaari itong mag-ambag sa erectile fatigue, pagkawala ng sarap, at maging performance anxiety sa isang kapareha. Kapag ginawa ninyong isang maingat na bahagi ng inyong health routine ang masturbasyon sa halip na isang bagay na ginagawa ng palihim o nagmamadali kayo ang may kontrol, nagiging mas kaayon kayo sa mga senyales ng inyong katawan, mas may kamalayan sa kung ano ang tama at hindi. Binabawasan ninyo ang panganib ng pinsala at pinapahusay ninyo ang karanasan ng sarap mag-isa man kayo o may kasama. Kaya kung tinatrato ninyo ang masturbasyon na parang isang lumang gawi na hindi ninyo gaanong pinag-iisipan, oras na para mag-isip muli. Kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa inyong katawan, ngayon ang huhubog kung gaano ito kahusay na maglilingkod sa inyo sa mga darating na taon. Isang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Ang katotohanan tungkol sa kalusugang sekswal pagkatapos ng 60. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong kausapin kayo mula sa puso. Bilang isang doktor na naglaan ng kanyang buhay sa kalusugan ng mga kalalakihan, hindi ako narito para takutin kayo. Narito ako para ibalik sa inyo ang kontrol. Ilang dekada na akong nakaupo sa tapat ng mga lalaking tulad ninyo, mga asawa, mga veterano, mga lolo, mga lalaking nagtrabaho ng husto sa buong buhay nila, nagtaguyod para sa kanilang mga pamilya, at ngayon ay gusto lang makaramdam muli ng kabuuan. Lumalapit sila sa akin, hindi lang dahil may hindi gumagana ng tama, kundi dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila ng katotohanan. Walang nagbabala sa kanila na hindi mo maaaring patuloy na gawin ang mga bagay na palagi mong ginagawa habang nagbabago ang iyong katawan. Napag-usapan natin ang 5 pagkakamali ngayon. Ang death grip, paggamit ng sobrang presyo na nagpapamanhid sa pakiramdam, hindi paggamit ng lubricant paninira sa marupok na balat, at pagdudulot ng gasgas, pagbabaliwala sa senyales ng prostate, pagbabago ng maliliit na discomfort sa malalang problema, sobrang paggamit ng high stimulation porn, pagbabago sa takbo ng utak laban sa tunay na intimasya, walang isip, nagawi pagturing sa sariling kasiyahan bilang isang gawain, hindi isang gawaing pangkalusugan.
Hindi lamang ito mga medikal na katotohanan. Nakita ko ang sakit at pagsisisi sa mga mata ng mga lalaking hindi nalaman ang mas mabuti hanggang sa tila huli na ang lahat. Ngunit nakita ko rin kung ano ang nangyayari kapag nagpasya silang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na muling natuklasan ang isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila'y nawala na magpakailanman. Nakita ko ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang intimasya at ang kanilang mga relasyon na umunlad bilang resulta. Kaya kung nakilala ninyo ang inyong sarili sa alinman sa mga pagkakamaling ito, huminga ng malalim. Hindi kayo sira. Hindi pa huli ang lahat. Hindi lang kayo nabigyan ng tamang gabay hanggang ngayon. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa inyo. Ang pagtanda ng may sigla ay hindi tungkol sa paglaban sa pagbabago. Ito ay tungkol sa pag-angkop ng may karunungan. Ang inyong katawan ay nakikipag-usap sa inyo ng iba ngayon kaysa noong 30 kayo. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagkapit sa nakaraan. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na makinig sa kasalukuyan at alagaan ang inyong sarili sa isang bago at mas magalang na paraan. May kapangyarihan kayong gawin iyon simula ngayon. Ano ang isang maliit na pagbabago na iniisip ninyong gawin? Pagkatapos basahin ito, pakishare po ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring mismong makatulong sa isa pang Ginoo sa kanyang paglalakbay. Kung nakatulong ang artikulong ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, o sino mang sa tingin ninyo ay makikinabang. At panghuli, siguraduhing mag-subscribe para sa mas direkta at tapat na payo upang tulungan kayong umunlad sa susunod na kabanata ng inyong buhay.